Ay, magandang araw sa inyong lahat. Lalo na sa mga followers natin sa ating FB page na ATTY Elvin, sa ating YouTube channel na ganung pangalan din. So, yung mga sumusubaybay sa atin dyan, magandang araw sa inyo. At sa mga first time ako mapanood, probably naligaw lang tong video sa inyong mga feed. Nakita nyo ako sa short or sa reel, no? Magandang araw sa inyo. Welcome sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa back wages. Malawak na topic ang back wages. So ano specifically ang pag-uusapan natin sa back wages? Ang i-discuss natin dito ay up to hanggang kailan kukumputin ang back wages. Kasi di ba ang kaso tumatakbo. Kung nanalo ka limbawa sa labor arbiter, nabaliktad, ka-MR, etc. So yung up and down ng sitwasyon ng kaso, ang tanong, kung ang back wages in-award na sa labor arbiter level, tumakbo pa yung kaso, until when kukumputin yung award? Kasi di ba ang back wages kasi parang sahod yun sumasahod ka, di ba? Habang tumatakbo yung kaso. So hanggang kailan, hanggang saan mo kukumputin? Iyan ang ating topic today, na based actually sa question ng isang subscriber natin. Kasi ang sitwasyon doon nila, nanalo sila sa labor arbiter, total award 3.6 million. Umakyat sa commission, ang kaso nabaliktad, naging 300,000 na lang. So nasa Court of Appeals yata sila. So ang tanong niya, kung mananalo daw sila sa Court of Appeals, hanggang saan ko kumputin kung ang mapanalunan nila yung same award doon sa labor arbiter? Specifically, ang tanong niya kung up to November 2023. So I would assume na nung kinumpute LA yung kanilang award na 3.6 million up to November 2023. So ang tanong niya, hanggang doon lang ba yun or tumakbo pa na ngayon ay nasa CA na sila? Sasagutin natin yan after ng shoutout natin dito sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa ating mga followers and subscribers sa ating channel. Okay. Ang back wages kasi, yan ay isang consequence ng illegal dismissal now. Sabi nga sa Article 294, which used to be Article 279 bago ma-renumber ang Labor Code na. Ang 294, yan ang provision ang tawag dyan, security of tenure provision. Ang sinasabi dyan, in cases of regular employment, the employer shall not terminate the employment or services of the employee except for just cause or when authorized by the labor code. Now, an employee who is unjustly dismissed from service shall be entitled to ito na yung two reliefs, reinstatement and to full back wages. Now, full back wages inclusive of allowances and to his other benefits or their monetary equivalent computed from the time his compensation was withheld from him up to the time of actual reinstatement. So yun sinasabi ng Article 294. So that means, kung ang empleyado ay tinanggal, nagkaso, tumatakbo ang kanyang back wages.
ina-award yan kapag ka illegally dismissed ang empleyado. Kasi ang back wages, ina-award daw yan based on equity. No? Based on equity. Ang back wages kasi, yan ay isang reparation for lost income to restore the income of the employee who should have earned that income had he not been dismissed from service. Ang ibig sabihin, ito daw para ibalik sa kanya yung dapat na kinita niya kung hindi siya tinanggal sa trabaho. In certain decision of the Supreme Court, sinabi pa nga na it's a form of penalty sa employer. No? A form of penalty. Now, ang back wages ngayon, dahil it is in the nature of restoration of lost income, it should be computed to include the period that the employee had lost his income or deemed to have lost his income due to the fault of employer. So that's why ang pag-compute ng back wages up the time of reinstatement, kung nagkaroon ng finding of reinstatement ang labor arbiter or ang decision ng ating tribunal, no? May mga pagkakataon na hindi na pwede ang reinstatement, lalo na kung nagkaroon ng strained relations yung parties, ano? Medyo mainit na yung sitwasyon sa opisina, sa trabaho, so hindi na siya pwedeng ibalik, no? So in that particular case, napapalitan ang reinstatement ng separation pay. And that's the other form of separation pay, kasi 6 na forms ng separation pay. Yan ang isang form of separation pay, no? Sa kaso. So in lieu of reinstatement, babayaran siya ng separation pay. Kapag siya binayaran ng separation pay, ang computation na lang niyan is up to the time of the finality of decision, because it's at the time of the finality of the decision na ko-consider na na-terminate ang employer-employee relationship. So, going back to the question itong ating subscriber, nanalo sila sa LA, 3.6 million, na modify ang decision sa commission, no? Hindi mo sabi na baliktad, na modify kasi ginawang 300,000 na lang daw. But siguro ang ibig niya sabihin, na baliktad with respect to the issue of illegal dismissal, baka yun ang sinasabi niya. So kung issue lang, pwede mong sabihin na nabaliktad yung issue na yon, nabaliktad yung ruling as to the issue na yon. Pero dito may award pa rin naman, pero 300,000 na lang. So ang tanong niya, dahil umakyat sila sa CA, kapag nanalo sila dyan at na bumalik yung award na 3.6 million, ang computation pa rin ba up to November 2023 na obviously yun sinasabi niyang end of computation nitong 3.6 million? Ang sagot natin dyan, hindi. Kung mananalo kayo sa Court of Appeals, ang inyong back wages tatakbo up to the time of reinstatement. Okay? So kung halimbawa nanalo sa Court of Appeals ngayon ay March 2025, nahinto na kayo ron, tatakbo pa ang back wages ninyo from November 2023 up to March 2025, kasi yan yung sakop ng tinatawag nating imputed service na nangyari, which is consequence of illegal dismissal is reparation of lost income. Up to dyan ang inyong lost income. Kung dyan lang kayo, ngayong March pa lang kayo, i-reinstate ng inyong employer. Okay. So halimbawa, strained relation naman, hindi naman nagkaroon na ng reinstatement, no? So finality ng decision, halimbawa 60 days from March, April, May, o sa May pa nagkaroon ng finality of the decision kung walang restatement na nangyari. Sample lang. So up to May kukumplitin yung inyong
finality of decision. Paano malalaman kung ano ang date ng finality of the decision? Makikita mo yan sa entry of judgment. Nakalagay dyan kung kailan naging final ang decision. So, ang back wages, kukumputin lagi yan up to the time of actual reinstatement. Where reinstatement is not feasible due to strained relations, for instance, then it shall be computed up to the time of the finality of the decision. So, ang sagot sa inyo, pag nanalo kayo dyan sa Court of Appeals, tatakbo pa yung award ninyo, hindi yan hihinto sa November 2023 lamang. Alright? So, again, I hope na may naintindihan kayo dito sa ating mga pinag-uusapan, may napulot kayo, and if you do, share nyo na lang sa mga kakilala ninyo, mga kaibigan ninyo, no? Itong ating videos. And again, thank you for watching this video. And I hope to see you in my next ones. God bless.